Isang magandang araw pong muli sa inyo mga kaibigan. Welcome dito po sa atin pong inspirational message para po sa mga oras na ito. Paalala, ang inspirational message po ay reminder atin pong kunin yung mga bagay na pwede natin gamitin at iwan po natin yung mga bagay na hindi natin gagamitin. Pakakatandaan nyo po yan. At para sa ating panibagong tatalakayin sa mga oras pong ito, ating pag-usapan ang salitang commitment. Ayan. Ang lahat ay nalalaman kung ano po ang pinakang ibig sabihin ng commitment. Ano nga ba ang commitment? Paano ito ginagamit at kanino po ito ibinibigay? Tingnan natin, sinasabi ng dictionary, commitment, the state or quality of being dedicated to a cause, activity. Yan po yung pinakang ibig sabihin ng commitment sa dictionary. In short, ito po ay engagement or obligation that restrict freedom of action. Ito po yung pinakang ibig sabihin ng commitment. But, meron pa pong pinakang ibig sabihin ang commitment. Ano po ang mga iba pang mga definition ng commitment na kailangan po nating malaman sa oras na ito. So, commitment, it takes more than loving feeling. Po. Ang sabi nga po, mas higit, ano po, yung pagmamahal. Loving. Ano po, kasi kung nagmamahal ka, dapat may commitment ka. Kaya hindi po ako naniniwala doon sa mga nagmamahal o commitment. Hindi mo talaga mahal yun. Kasi kung mahal mo, bibigyan mo ng time. Bibigyan mo ng oras yan. Diba? So, it takes more than loving feeling to have a healthy relationship. Napakahalaga ng healthy relationship. Alam nyo po, malaking bagay po na tayo po ay merong maugnayan sa atin pong mga karelasyon. Ika nga, ang sabi pa po dito, commitment means you will keep on treating your partner with respect even if you are upset or angry. Kahit na ikaw ay upset, kahit na ikaw ay galit, ano po, tinatrato mo ng maayos ang iyong partner. Ganon po yung tamang commitment. Ano po? Commitment also means that you promise to support your partner now and in the future. Opo, sinusuportahan mo iyong partner ngayon at hanggang sa hinaharap ika nga. Ano po? Ang tanong, sino ang iyong partner? Okay? Given na partner natin ito, mga kasama natin sa buhay, ano po, yung ating mga asawa, given na po yun na partner po natin. Pero higit sa lahat, sino po ba ang pwede pa nating idagdag na partner natin sa buhay? Ito po yung partner na ito na pwede ko pong i-recommend sa inyo. Siya po yung partner na hindi po nagkukulang. Hindi po nagpapabaya, mapagkakatiwalaan po siya sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Siya po yung partner na tumutulong, siya po yung partner na nagpapagaling, siya po yung partner na nagbibigay ng pag-asa, siya po yung partner na nagbibigay ng kasiyahan, kagalakan, siya po yung partner na nagbibigay ng kagalakan natin sa lahat, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ready ka na bang malaman sino itong partner na ito? Wala pong iba kundi ang ating Diyos. Ano po? Our God the Father, God the Son. Alam niyo po, napakahalaga na sila po ang mga gawin natin partner in life. Sa kabila po ng marami po tayong pagdadaanan o pinagdadaanan, hindi ka po basta-basta manghina. Isama mo rin po siyempre, i-complete na po natin yung partner, yung salita ng Diyos, yung salita niya, na siyang patuloy na nagpapatayo sa atin sa lahat ng mga trials na mga pinagdadaanan po natin. Opo, kaya nga po ang sabi sa Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plan. May plano ka, may plano din po ang Diyos. Pero nga, ang sabi nga po dito sa Proverbs, sa Kanya mo ibigay yung iyong commitment. Ano man yung naisin mo at plano mo sa buhay, isusupport ka po ng Lord. Siyempre, partner ka, di ba? Sabi naman po doon, isusupport ka niya. Di ba? So, suportahan tayo ng Diyos doon sa mga plano natin. I-establish niya po yun. Ano ho? Kaya nga po, this verse encourage individual to trust in God sa kanya guidance and wisdom and their endeavors. Ano po? Leading to successful outcomes if plans aligned with His will. Yun po ang nais na iparating ng verse pong ito. In essence, it emphasizes the importance of seeking God's direction and entrusting one's action to Him for a positive result. Mga kapatid ko, mga kaibigan, kung gusto mong maging matagumpay sa buhay, huwag mong ilaan ang iyong oras sa ibang bagay. Ano ho? Huwag mong ilaan ang iyong oras sa kanino man. Ano po? Masasayang yan. Ano po?
Ibigay mo ang iyong commitment sa Diyos. Ano po? Hindi ka mabibigo, hindi ka manghihina, hindi mawawala ang ngiti sa iyong labi. Ano po, hindi mawawala ang iyong kapayapaan. Bagkus, ikaw po ay patuloy na magiging matatag, matibay. Ano po, anuman yung mga dumating na pagsubok sa buhay, dumating man maging kawalan, ang Diyos ang siyang patuloy na magbibigay at tutugon sa lahat ng ito. Pero ang kailangan po dito, healthy relationship. Ano po, respeto mo. 'Di ba? Kung minamahal mo ang Diyos, respect mo siya. Ano po, at kung talagang mahal mo ang Diyos, ibigay mo ang commitment mo sa Kanya. Yun po yung patunay na minamahal mo ang Diyos. Yung kaya mong ibigay sa Kanya, yung commitment mo. Ano po, yun po yung isa sa pinakang mahalaga. Yun po lamang para sa araw na ito, kaibigan. Ano po, at pwede na po nating i-follow, like, and share ang video na ito para po sa mas marami pang inspirational message. Yun po lamang at isang magandang araw sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng ating Diyos na